How about this one? Maituturing nyo ba inyong mga sarili na mabuting tao? Hindi. Kanina, sir, nahirapan kang sabihin kung masamang tao yung babae. Pero bakit ngayon directly, parang madali mong sabihin na masama, na hindi ka mabuting tao? Ibig sabihin ba masamang tao ka? Hindi ko. Kaya na yung buka na sir na bilitan ng perfecto. Oo. Kaya gani, wala ko nag-ingon na kung nabuhat na tama o kung nabuhat na mali. Oo. Nobody's perfect. Oo. So walang mabuting tao? Wala. You don't know. Yan, wala ka ba? You don't know. How about si sir? Meron ba sir nag-i-exist na mabuti? Merong masamang tao? So kung kabalo ka sa rin tama o mali, kasi mo rin ba? Oo. So ano naman ko in the first place, hindi ka na sa Ginoo. Oo. Diba? Think about it, right? Oo. Diba? So sa katong illustration na ginagawa, Mm-mm. na kung sa biblical aspect ka, Mm. ay tabo. Mm-mm. Pero kung para sa imo nga, for example, katong na-rape ka, Mm. hindi na buntis ka, Mm. ay na lang ito sa akong opinion mo, ay na lang ito ipaabot. Kumbaga, ikaw na lang mo ang bata, pwede mo ihatag sa disability o ano ba? Ano mo sa mga disability, hindi mo siya makakanggat. Sa concept ng good sa aming profession, hindi po nila sa basta makakuan. So, sa biblical approach siya, Oo. So, sino ang dapat ating sundin? Based on the job that we have or based on the truth na sinasabi ng scripture? Nakabase ba yung truth sa trabaho natin, kanya-kanya natin trabaho? Kunyari, para sa inyo, mali ang pagpatay, pero sa akin, for example, drug addict ako, tapos para sa akin, trabaho ko yun, at tama ang pumatay, ibig sabihin ba nakabase yun sa sarili nating mga trabaho, yung katotohanan? Or meron lang isang katotohanan na kung saan lahat ng tao kailangan mag-agree doon, which is yung Bible, yung katotohanan. Kasi sabi ng scripture, sabi ni Jesus Christ, it is the truth. Sanctify your word. Sanctify them in your truth. Your word is truth. Sabi ni Jesus Christ sa John 17:17. Masasabi nyo ba na meron lang isang katotohanan na kailangan lahat ng tao, iba't iba man yung opinion nila, kailangan yun yung paniwalaan nilang katotohanan na nakabase sa Biblia. Kaya saan natin ibabase yung truths? Based on the work that we have, or based on the opinion that we have, or based on the scripture, yung salita ng Diyos? Sa tingin nyo kaya? Bilang mga Baptist, si Sir, sa tingin nyo kaya, based on in your perspective as a professing believer, professing Christian, who is attending every Lord's Day, every Sunday, nagja-church, sa tingin nyo kaya? Siguro kung ako, pagkatan ko, devoted sa inanangatuan sa salita ng Diyos. Oo. Pero kung kahit ko sa siya, pinabuhat, nagit niya siguro. Unless na lang kung magduhol sa Ginoo. Oo. So kapano siya kung sa ginasulo sa Ginoo. Alam niyo ba yung sir, tinatawag na relativism? Alam niyo yung term na relativism? Hindi niyo alam? Kung sa imuhang ribuat makuha. Ano siya? Part siya ng study sa philosophy, na kung saan ang ibig sabihin ng relativism, ibig sabihin yung truth is nakabase sa sarili mong perception, nakabase sa sarili mong pananaw sa buhay. Kumbaga, yung truth para sa iyo, hindi truth sa akin, iba yung truth ko, iba din yung truth ng iba. So para pag sinabing naniniwala ako na mayroon lang isang Diyos na naglikha ng mundo, para sa iba, truth mo yan. Pero yung truth ko iba din. Naniniwala ko na lahat ng bagay sa mundo mga Diyos. So ngayon, sino kaya paniniwalaan doon? Yung pinaniniwalaan mo na isang Diyos, or yung pinaniniwalaan ng iba na marami daw Diyos? So I think napakabuti ng Diyos na binigyan tayo ng kanyang salita para malaman na mayroon lang isang katotohanan na kailangan nating paniwalaan at panindigan. Nag-agree ako sa iyo kanina, sinabi ninyo na masama ang pag-abort at talagang sasabihan mo yung kaibigan mo na huwag mong gawin yan kasi mali yun, masama yun kasi based on what the Bible says. Pangalawa, based on morality. And pangatlo, based on our civil law, our law. So meron kang mga bases, and yun ay hindi siya subjective, hindi siya nakabase sa opinion mo lang, kundi meron kang pinagkukunan ng objective standard
Na kung saan, kahit sabihin nila na, ay, hindi ko pinapaniwalaan yan, hindi mo pwedeng sabihin yun kasi yun ang katotohanan na masama yun. And tinanong ko kayo kanina kung masasabi niyo mabuting tao kay si Sir, especially si Sir, ano niyo nasabi na mabuti siya. How about sa'yo, Sir? Masasabi mo bang mabuting tao ka? God knows already. Ano pa? God knows already. God knows already. How about si Sir? Sa tingin niyo kay Sir, okay lang mo kay Sir Boss? Isa ko sir, spiritual man ang ito ang kasi since actually kung di mo ni Arban ka ganina, ang tao di mo kapatid. Sala. Pero once nanata sa naman na stay sa like for example ko alagad sa Ginoo nakabalo na tayo yun sa nakabalo na taon sa ang tama so magstay ta kung sa ang nata pero ano lang ako sa Okay lang bang subukan ko i-test kayong tatlo kung mabuti kayo or masamang tao? Kung makapasa kayo, bibigyan ko kayo ng pang-snack. Okay? Game tayo doon. Kapag nakapasa kayo. And I will be honest. No, I will take my words na kapag nakapasa kayo sa test ko, kung pasado kayo, kung mabuting tao kayo, magbibigyan ka ng pa-snack. Okay? Hindi naman masyadong malaki, pero at least makakabili ng fishball, mga ganun. Okay lang ba? Okay. Since nabanggit mo kanina, Sir, yung 10 Commandments, yun yung gagamitin kong basis to test you guys, okay? So, naniniwala, kasi lahat ito naniniwala sa Diyos. Unahin ko yung 9th Commandment. Ang sabi doon, huwag kayong magsisinungaling. You shall not lie. Masasabi nyo ba na sa buong buhay na binigay sa inyo ng Diyos, never pa kayo nakapagsinungaling even once? Sir, ganun siya. I'm not sure about that. Nakagawa na talaga ako na parang ganun yung gustong isabihin ni Sir. How about sa inyong dalawa, Sir? sa mata pa lang sir kasala So nakapagsinungaling na tayo. No? Anong tawag niyo sa isang kaibigan na hindi nagsasabi ng totoo sa inyo? Tama, tikalon. Or sa English, liar, no? So ano sa tingin nyo kaya? Kung tayo ay nagsisinungaling, hindi man siguro everyday, pero time to time, ano tayo sa paningin ng Diyos? Kung nalabag natin yung 9th Commandment, anong tawag sa atin? Kagaya nung nabanggit mo kanina. Tama, tikalon. So sa mata ng Diyos, in the sight of God, we are liars. Mga sinungaling. Okay? So na-violate natin yung 9, no? A little bit backward tayo. Punta tayo sa 8th Commandment. Sabi doon, you shall not steal. Huwag kayong magnanakaw. Masasabi nyo ba, Sir, na kung siguro mga nasa 24 na kayo, 23, 21, whatever yung edad ninyo, masasabi nyo ba na sa 23 years old na meron kayo ngayon, never pa siguro kayo nakakuha ng bagay or gamit na hindi nyo pagmamayari. And it doesn't matter kung gaano siya kaliit or kalaki. Pero nagawa ninyo yung bagay na okay, kinuha mo siya pero hindi mo siya pagmamayari. Nangyari na ba yun sa buhay ninyo? Wala sa paaralan, no? Ganun. Apel. Pangungupit sa... or pangungupit ng sagot. Noon, sa kaklase. Tama na. Nasubukan na natin yan. Elementary, high school, nagawa na natin. Siguro kahit college, siguro, no? Ako, aminin ko po, Sir, nung college ako, hindi ako naging innocent. Naging guilty rin ako na hindi ako nakapag-aral ng maayos. Nakakopya ako ng sagot sa kaklase. So, ano yung matatawag niyo sa isang taong kumukuha ng bagay or gamit na hindi niya pagmamayari? Tama, kawatan. So sa paningin ng Diyos, dahil na-violate mo yung 8th Commandment, ang tingin niya sa'yo, magnanakaw. Okay? So, ano tayo sa paningin ng Diyos? Actually, Sir, it's worse than that. Hindi ka lang magnanakaw. You are a lying thief. Sinungaling na, magnanakaw pa. Okay? Kasi dalawa yung na-violate natin, okay? So, dalawa na po sa 8th Commandment, sa 10 Commandments. Isa pa po. Sa 3rd Commandment, sabi doon, huwag niyong babanggitin ang pangalan ni Yahweh or ng Diyos sa walang kwentang bagay. Sa 3rd Commandment, you shall not use the name of God in vain. Mas madalas ko itong marinig sa mga kababaihan. Ang naririnig ko sa mga lalaki, yung mga masasamang words, no? Pero hindi pa rin natin masasabi yon kasi meron pa rin mga lalaki na gumagamit. Nanonood ba kayo ng palabas ni Leonardo DiCaprio? Like Titanic? Napanood nyo na yun? Alam nyo ba na sa mga movies ni Leonardo is meron siyang nababanggit na OMG, oh my, or yung pangalan talaga ni Jesus Christ nababanggit niyan. Meron sa script nila. And yun ay matatawag nating blasphemy. No? Ginagamit niya yung pangalan ng Diyos or ni Jesus Christ sa walang kwentang bagay. And sa inyo, Sir, masasabi niyo ba na kagaya rin kayo ni Leonardo
o ng ibang tao na nagamit yung pangalan ng Diyos or ni Jesus sa walang kwentang bagay. Kumbaga, nadulas ka lang, nabigla ka lang, nagtawanan kayo ng mga kaibigan mo, ng mga friends mo, and then later on, nabanggit mo yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Through expression or through joke. Nangyari na yon. Sa inyo, sir, sa inyong dalawa, sa Baptist friend natin at saka sa minister, masasabi niyo ba na dumating na rin sa point na nabanggit niyo yung pangalan ng Diyos sa walang kakwenta-kwentang bagay, through expression or through joke? Nangyari na, sir, no? Si sir naman, never pa. Even once, sir, wala pa. Okay, that's good, sir. Mabuti. And thank you for being honest, sir, no? Kasi ako din dumating din sa point na nangyari yun. Ang tawag po ng blasphemy. And kung babasahin po natin yung Old Testament sa Bible, sa Leviticus 24, ang consequence po pala nun na binigay ni Yahweh is death penalty. Paparusahan yung isang tao ng kamatayan the moment na na-express niya yung pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay. And naisip ko, bakit ngayon, bakit yung mga tao buhay pa rin? Pero noon, agad-agaran niyang inuutosan yung Israelites na patayin yung taong ginamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Naisip ko, habang binabasa ko yung Bible, naisip ko, bakit kaya ngayon buhay pa rin tayo na ginagamit yung time to time or siguro paminsan-minsan nagagamit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Sa tingin nyo kaya, sir, bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Hindi tayo pinarusahan ng kagaya ng before na agad-agaran pinapatay tayo ng Diyos. Kumbaga, yung nangyayari noon, inuutosan niya yung mga Jews na pumulot ng bato at batuhin yung tao yun hanggang mamatay. Yun yung consequence noon sa kasalanan. And kung babasahin niyo yung Leviticus 24, makikita niyo doon na kapag ginamit mo yung pangalan ni Yahweh sa walang kwentang bagay, paparusahan ka ni Yahweh sa pamamagitan ng stoning you to death. So sa tingin nyo kaya, bakit kayo nabanggit na natin siya once, twice, thrice, pero hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Ano kaya yung meron tayo ngayon na, sa tingin nyo kaya, ano kaya? Mas mabuting tao ba tayo compared sa kanila? Sa tingin nyo kaya? Ako, sir, is man gusto? Kumbaga to sa ba? May tawag ang New Testament. Christianity na banid. Kumbaga, under ka sa grace siya. Ba? Kay sa gugma sa Diyos nga na. May ginatagantan niya o chance. To repent sa itong nabuhat. Naging unfair ba ang Diyos? Ambot ng gusto. Wala. Hindi mo naisip yun na kung ikaw ay binigyan ng chance pero yung mga Hudyo noon agad-agarang may parusa sa kanila, hindi ba naging parang sabi nga ng iba na hindi naniniwala sa Diyos, unfair daw yun? Ibig sabihin para sa kanila mamamatay tao daw ang Diyos sa mga atheist according sa kanila. Hindi siya unfair. Bakit, sir? Na mas binigyan tayo ng chances compared sa mga nakaraan, mga unang tao. Kaya naman ko, sir, kung sa context mo lang, kung sa kuha lang din niya, sa kapag malawad lang, para lang sila. Yung law. Para lang sa mga audio, sa mga Israelites. So, ibig sabihin, sir, parang yung Ten Commandments, hindi na siya applicable today. Kumbaga parang wala nang sense yung pag nagsinungaling ka, masama yung pagsisinungaling kasi yung law para lang sa mga Hudyo at hindi para sa atin ngayon. Yung Ten Commandments, yung moral law. Ibig sabihin ba wala nang tinatawag na moral law ngayon? Na kung pag nagsinungaling ka, hindi na siya masama kasi wala na yung law. Sige, sir. Ten Commandments o niyo. Dapat tugtong na sila, dili na sila pwede maghiwalay. Kay sama sa imuhang ginaingon nga dati katong Ten Commandments o sa karon kung makasala ka, like for example makabuhat ka o pilimado, like for example sa babae is isa na nata moral dili na to allow tong dati dili siya pwede nga dili allow kung unsa ang katong nasa dati mura gyapon karon ang chance nga gihatag ni Lord sa to manung naata karon manung buhi pa ta karon o sama sa konding ginaingon ngunong naata karon tungod sa iyang love sa matabo sa kanan anong ginaingon ako nga taas pa kaayo ang chance nga gitagaan ta sa Ginoo para mo-repent sa matapusan natin. O sa mga Christian, taas pa pud ang panahon naghatag sa to para to preach sa iyang
word para makaprepare ng mga prepare natin. Ipagpalagay natin, sir, nasa panahon tayo nila before. Tapos binigyan ka ng, nakikita mo yung future na bibigyan ng Diyos ng chances yung mga tao in the future. Pero ikaw na nasa panahon nila noon, na nandun ka, tapos nagkasala ka lang, pinatay ka, maiisip mo kaya na, Lord, bakit sila binigyan mo ng pagkakataon, pero kami, ngayon, hindi mo binigyan ng pagkakataon? At sinasabi mo, sir, na mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo binibigyan ng chances. So parang sinasabi ba natin na, so yung tao noon, maiksi lang yung pagmamahal ng Diyos na hindi niya pinaranas sa mga tao before? I think the Bible says ganito. Yes, pa. Ito pa yung sabi ng Bible. Sa Bible, ang sabi, sa Romans chapter 3, kinote ni Paul yung law, na kung saan merong kahalagahan yung batas, yung law, yung moral law. Sabi niya, no human being or no human being can be justified by the works of the law. Kasi bakit? Magmamayabang sila kung doon sila mababase. But ang kahalagahan, ang importance ng law is para lang ipakita sa tao na sila ay nagkasala sa Diyos. So every time you look at the Ten Commandments, nare-reveal yung sin mo. Kaya kanina, di ba ginamit ko yung 9 at saka 8 commandment? Ngayon, nare-reveal na tayo pala ay sinungaling at magnanakaw. So yung purpose pala ng law, para ipakita yung kabanalan ng Diyos, yung perfection niya, at pangalawa, para ipakita na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin, hindi naging void. Hindi nawalang visa o naging meaningless yung law. Kasi sabi ni Jesus Christ, I fulfilled the law. I am the fulfillment of the law. So ibig sabihin, ngayon ibalik natin sa story, bakit noon agad-agarang pinapatay ng Diyos at ngayon binibigyan tayo ng chances dahil yon kinaawaan tayo ng Diyos. Okay? Ngayon, ang question is, so ibig sabihin kung kinaawaan niya tayo, naging unfair pa rin siya, hindi po. Alam niyo, sir, kung magiging fair lang yung Diyos sa lahat ng tao mamamatay. Kung naging fair ang Diyos. Okay? Pero according sa nabanggit mo kanina, sir, yung grace ng Diyos, ipinaranas niya sa atin. Ibig sabihin, yung common grace ay nararanasan ng unbeliever at saka ng isang believer. Na kung saan, kahit na ang isang tao, hindi siya naniniwala kay Jesus Christ, nararanasan niya yung grasya ng Diyos. So, ibig sabihin, pinahaba ni Jesus ng Diyos yung kanyang awa sa mga tao na nararanasan ng mga tao ngayon. Kaya hindi pa tayo pinapatay ng Diyos ngayon. Pero, it doesn't mean na hindi natin pagbabayaran yung kasalanan na ginagawa natin araw-araw. Okay? Meron pa ring hangganan yon. Okay? So, yun yung pangatlo. Blasphemy. And naging blasphemer tayo. Okay? Last question based on the Ten Commandments. Iko-quote ko yung 7th commandment. Ang sabi doon, you shall not commit adultery. Sino po sa inyo tatlo dito yung familiar sa salitang adultery? Ano po yun, sir? Mga bit. Tama po. May asawa po ako, kasama ko pala sa likod po ninyo. Tapos nandito po yung mga magulang ko. So mga Christians din po kami, ano? Evangelical po, Protestant. Apa. So, may asawa na po ako. Kinasal po kami noong September 23, 2023. Okay? Here's my question, balik tayo. Sabi doon sa 7th commandment, you shall not commit adultery, and according to sir, pangabit yun. Hindi ko pa po yun nagagawa. Innocent po ako doon, okay? Nung single pa po ako, tsaka nung ngayon married na, hindi ko pa siya nagawa, even once. So hindi po ako na-feel guilty. Hindi ako nasaktan doon. Okay? May asawa. Ha? Ako may asawa. Wala. Pero alam niyo, sir, kung saan tayo guilty pareho, tayong apat. And I will take this as I am very sure na tayong apat na gawa to. Alam niyo kung saan tayo guilty? Hindi ka man guilty doon sa adultery, literally, kasi wala ka pang asawa. Pero actually, kahit single ka, sir, pwede mo makomit yung adultery. Sa anong paraan? Kapag nakipagtalik ka sa may asawa, pwede ka makakomit ng adultery. Right? So, ngayon, saan tayo naging guilty? I-quote natin si Jesus Christ. Sabi niya sa New Testament, sa Matthew chapter 5, verse 20, sabi niya, as it is written, you shall not commit adultery, but I say to you, whoever looks to a woman and lusts for her has already committed. So nakikita ko na yung mga mukha ninyo, nag-smile na kayo. So I think naunawaan ninyo.
Sabi sa Tagalog, kung sino man daw yung tumitingin sa babae ng may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya ng tinatawag na adultery sa kanya, sa babaeng yun, sa kanyang puso. Alam nyo kung ano yung pakiramdam ko that time nung nalaman ko yun? Halos ayaw kong paniwalaan yung Biblia kasi nasasaktan ako. Isa yun sa pinaka-guilty ako. Alam niyo kung bakit? Hindi naman ako nagbastos ng bastos ng babae. I mean, nakita, hindi ko naman sila, pero dahil na-experience kong manood ng pornography sa buhay ko, tumitingin ako ng malaswa sa screen, sa cellphone, nagawa ko na yung tinatawag na adultery in my heart. So guilty na rin ako doon sa committing adultery based on my heart. At si Jesus, alam niya yung nilalaman ng puso ng bawat tao. Sabi niya yon. And siguro masasabi kong, I think, kayo rin, baka hindi na rin kayo innocent doon. Right? So, pero syempre, gusto ko pa rin tanungin para at least malaman natin kung guilty pa tayo or innocent. Masasabi nyo ba na nagawa na rin natin yan sa buong buhay natin? Thank you for being honest, sir. Na-appreciate ko yan. Based on the 10 Commandments, 4 pa lang yung nababanggit ko. Hindi ko pa nababanggit yung 6. Kung mamamatay tayo ngayong araw na to at harap tayo sa Diyos, hahatulan niya tayo based on the 10 Commandments, sa tingin nyo kaya, are we innocent or guilty? Guilty, sir, no? How about kina, sir? Guilty rin po, no? Si sir kaya? Guilty rin. So kung guilty po tayo kasi nilabag natin yung 4 doon sa 10 kautusan, sa tingin niya kaya, ano yung deserve nating matanggap sa banal na Diyos, perfect na Diyos? Heaven or hell? Natawa si sir. Actually, most of my nai-interview, nahihirapan silang sagutin. Kasi alam nila sa sarili nila na ayaw nila sa impyerno, so ayaw nila sabihin na sa hell. Kasi nafe-feel guilty sila. And nauunawaan ko kung hindi nyo agad-agaran nasasabi na impyerno. Kasi mahirap sabihin eh. Ayaw natin sa impyerno. Pero alam niyo po ba yun ang sabi ng Biblia? Lahat ng sinungaling may parte sa kadagat-dagatang apoy. Revelation 21 verse 8, sabi ni Jesus Christ. Ito pa, sabi ni Paul. Sa 1 Corinthians 6:9, sabi doon, do not be deceived. Neither fornicators, adulterers, swindlers, revilers, homosexuals, drunkards, liars, adulterers, blasphemers will not inherit the kingdom of God. So ibig sabihin, lahat daw ng mga bakla, lasinggero, mga bakakon or tikalon, mga tanang sala na nabuhat sa tao, tanan to sila makasasala, dili sila makasulod sa gingharian sa Diyos. So, ang pangutana, so Lord, usaon man sa makasasala na makasulod sa gingharian nimo. Alam niyo kung paanong paraan? Perfection. Kailangan mo maging perfect. Yun ang standard ng Diyos. My name pala is Joshua. Joshua, ngalong naingon man nimo nga perfection ang standard sa langit. Ito yung sabi ng Romans 6:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, hindi tayo nakapasa sa pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan niya is perfection. So in order for you as a sinner na makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan mo maging perfect. Here's the question. Are we perfect? Sabi ni Sir kanina, nobody is perfect. So sir, paano tayo makakapasok sa perfect place na mayroong perfect na Diyos? Kung ang standard is perfection. Yung 10 Commandments, hindi na siya lalabagin. Pero kunyari sir, ngayon yung simula ng test mo. Masasabi po ba na hindi ka na makakapagsinungaling starting today? Hindi masasabi, di ba, no? So therefore, walang sino man sa atin ang makakapasa. Then what's the solution? Alam niyo sir kung bakit ako nandito ngayon at gustong kausapin kayo kahit na medyo sa akin parang willing ba sila makipag-communicate, pero try ko yung parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin kayo ngayon kasi meron akong gustong ibahagi sa inyo. And since tinatanong ko kayo kung ano ba yung solution and wala akong naririnig ngayon na nagbibigay kayo ng solution, meron lang binigay na solution ang Biblia. Isa lang, for us para maligtas sa kasalanan at sa kaparusahan sa impyerno. Kung merong isang perfect na tao na aako ng ating kasalanan
doon ka lamang mapapatawad ng Diyos na banal at hindi ka na mapaparusahan sa impyerno dahil merong umako sa kasalanan mo na yung taong yun perfect. Ang tanong ko ngayon, meron ba kayong kilala ngayon na perfect na tao? Bakit mo nabanggit na si Jesus Christ? Siya man ang siya ang babae sa kabaskin. Paano mo, sir, mapapatunayan na perfect si Jesus Christ? Ngayon kung perfect si Jesus kay wala niya dilabag yung tanan. Wala gibuhat ang dapat gibuhat. Tama. Yun ang sabi ng Bible. Sabi ni Jesus Christ, no one of you can blame me of sin. Sabi ni Apostle John, in Him there is no darkness at all. So Jesus bilang Diyos po siya, hindi po siya kagaya ng pinapaniwalaan ng Iglesia ni Cristo na tao lamang or ng Islam or ng ibang grupo pa. Meron pa sa ibang grupo na tingin nila messenger lang si Jesus Christ. Pero according to the Bible, sa katotohanan na si Jesus ay Diyos na bumaba sa mundo nagkatawang tao. Ang tawag po nun incarnate, God's incarnate. So He takes a form of a human body. At hindi po natin sinasamba si Jesus sa kanyang human form. Hindi po natin sinasamba si Jesus sa kanyang pagiging tao. Sinasamba, kaya may mga religion na sinasamba si Jesus, hindi dahil tao si Jesus, kundi dahil Diyos si Jesus. Okay? Kasi according sa Bible, hindi mo dapat sambahin ang isang creature. So, kung tao lamang si Jesus, then hindi mo siya dapat sambahin. So, ibig sabihin, sa paniniwala ng ibang grupo, ng ibang religion, mali na sambahin mo yung tao lamang. Right? Pero according to the Bible, ang claim ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Saan niya claim? Sabi ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. So bago pa nag-exist si Abraham, nandun na si Jesus. At alam niyo po ba na yung word na I am, sa Greek word is ego eimi. Nang ibig sabihin, title po yun ng Diyos sa Old Testament na nung inutusan niya si Moses na kay Pharaoh na pumunta doon, tapos sabi ni Moses, Panginoon, ano yung itatawag ko sa inyo? Ano yung itatawag ko sa inyo pagkausap ko si Pharaoh? Sabi ni Yahweh, sabi niya, I am who I am. Ego eimi sa Greek word. Yun din po yung claim ni Jesus Christ sa Old Testament. Sabi niya, before Abraham was, ego eimi. I am. Tapos sa John chapter 1 verse 1, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And sabi sa verse 2, and the Word, He is in the beginning with God. Tapos sa verse 14 ng John chapter 1, sabi doon, and the Word became flesh. So kung ang word na tumutukoy doon is logos, sa Greek word logos, nang ibig sabihin, patungkol yun kay Jesucristo. So kung kasama niya ang Diyos Ama, at siya mismo din ay Diyos, at nagkatawang tao siya, ang argument ng iba, so dalawa yung Diyos na pinapaniwalaan mo, hindi po. Isa lang ang Diyos. So merong tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. Ang tawag doon, Trinity. Isang Diyos, pero tatlong persona. Kasi clear din ang Bible na sinasabi na isa lang ang Diyos. So kung meron mang nagsasabi sa atin na dalawa or tatlo yung Diyos mo, hindi po. Kasi according to the Bible, isa lang din ang Diyos. Paano yun? Paano naging isa paano naging tatlo? I don't know. Yun ang sabi ng Bible. At paniniwalaan ko yun. Kasi yun ang katotohanan. Hindi ko nakikita ang Diyos. But I believe what the Bible says. Kasi lahat po ng prophecy na sinabi ni Jesus Christ at lahat ng prophecy na sinabi ng Biblia ay nangyari. At noon pa man, maraming tao ang umaatake sa Biblia, pero hanggang ngayon hindi nila masira yung Bible. At that's the evidence na yung Biblia ay hindi kailanman nababali or nasisira ng ibang mga tao. Okay? Kasi ang katotohanan, never siyang mabobroken, never siyang ma-distort, never siyang masisira ng kahit sino. Because the Bible is the Word of God, the truth, the infallible, inerrant truth. Yun yung katotohanan. Yun, kaya kanina tinatanong ko kayo, so ano ba dapat yung paniniwalaan at pangahawakan natin? So I'm trying to convince you guys na dapat ang Biblia ang panindigan ninyo. Kasi the moment na hindi nyo panghawakan yung Biblia, yung foundation ninyo is shaken. Wala kayong panghawakan na katotohanan.
Kasi pag sinabi ninyo yung trabaho ninyo, subjective yun eh. Remember, hindi lahat ng tao social worker. Right? So hindi nila pwedeng panghawakan yung pagiging social worker ninyo. So ibig sabihin, hindi yun ang truth. Hindi na nanatili sa trabaho. Ang truth is based on what the Bible says. Okay? So hindi tayo at deserve nating mapunta sa impyerno because we are guilty sinners. The only way for us to be saved, if there is someone who will pay for our sins. And nabanggit nyo kanina, sir, it is Jesus Christ. Yun ang sabi ng Bible. And tinanong ko din, paano mo nalalaman na si Jesus Christ perfect? Dahil tama din yung sinabi ni sir, na si Jesus Christ lamang, siya lamang, wala nang iba, ang nakasunod sa law perfectly, without fail. Kaya tinanggap ng Diyos Ama yung kaparusahan or yung sacrifice, wait lang po yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ sa krus dahil siya lamang yung perfect. In order na maging qualified na Savior sa Jesus Christ, kinakailangan ni Jesus Christ sundin yung moral law, yung 10 Commandments para maging karapat-dapat siyang tagapagligtas sa mga makasalanan. Kung kunyari, parang naging piyansa. Alam niyo yung word na piyansa? Ano po yung purpose nun? Dan sa makulong ka ang auto yung mga kumagawa. Tama. Kunyari, sir, makukulong ako, tapos kaibigan kita, tapos ikaw yung mabuti kong kaibigan, lumapit ka sa court or sa prison, tapos sabi mo, sir, meron po akong 1,000,000 or 100,000, ako na po yung magbabayad sa nagawa niyang pagkakamali, sa nilabag niyang kautosan. Meron pong pampiyansa dito. So, pwede ako mapalaya, tama? Because of piyansa. Yung ginawa ni Jesus kay sa krus, maituturing yun na piyansa. Para ang isang makasalanan ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos at mapapatawad siya sa kanyang makasalanan. And therefore, hindi na siya mapupunta sa impyerno, kundi sa langit na kasama ang Diyos na banal at makatarungan. Now, sinunod ni Jesus Christ yung law, naging He is perfect and sinless. Perfect siya pagiging Diyos at sinless siya sa pagiging tao. And then tinanggap yun ng Diyos Ama, yung kanyang sacrifice na ginawa sa krus. At namatay si Jesus Christ sa krus. He was buried, and at the third day, He rose again, and He is now seated at the right hand of the Father. Ang tawag po nun, yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ay mabuting balita or good news. Bakit po siya tinatawag na good news? Yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Sinunod niya yung moral law, yung 10 Commandments, and then sinacrifice niya yung kanyang sarili para maging kabayaran sa kasalanan ng makasalanan. Bakit tinatawag yun na good news or mabuting balita? Ito yung mga sala. Kaya ako niya ang tarang sarap sa panimutan. Because inangkin niya yung kasalanan ng lahat ng tao. May Bible po ba kayo sa inyong mga tahanan, sir? Pwede ko ba kayong i-request or i-challenge na pag-uwi nyo mamaya, check yung Bible nyo sa John chapter 10, Juan chapter 10, John chapter 10, check ninyo. Basahin nyo yun ng buong chapter. Makikita nyo doon na si Jesus Christ, yung ginawa niya sa krus, ay hindi niya ginawa yun para sa lahat ng tao. Ginawa niya yun para sa kanyang mga tupa. Ito yung sabi niya sa John chapter 10. I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. And ito yung sabi niya sa following verse. Sabi niya, the sheep hears my voice, and they follow me. So, kung siya yung good shepherd, at ibinibigay niya yung kanyang buhay, iniaalay niya yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, at yung mga tupa na yon maniniwala sa kanya at susunod kay Jesus. Isipin niyo, sir, logically speaking, maiisip mo ba na lahat ng tao susunod kay Jesus? Hindi, di ba? Pag binasa niyo yun pag-uwi ninyo, para at least mapatunayan niyo na tama yung sinasabi ko. Ayaw ko lang na basta-basta lang kayo maniwala. Check niyo yung Bible niyo para makita niyo kung tunay ba yung sinasabi ko, okay? Challenge ko yun sa inyo. Yun ang sabi ni Jesus Christ, na yung kanyang kamatayan sa cross ay isang provision ng Diyos para sa kanyang mga tupa, mga hinirang. At hindi lahat ng tao hinirang ng Diyos. Meron lamang siyang mga ililigtas. Sila yung sasampalataya at magsisisi sa kasalanan. So hindi lahat ng tao magsisisi at sasampalataya kay Jesus. Remember Judas? Hindi siya nagsisi. Ano nangyari sa kanya? Nagpakamatay siya. Instead na magsisi dapat siya at lumapit kay Jesus. Aminin niya na siya ay nagkasala at bumalik siya kay Jesus pero hindi niya na ginawa yun. Ibig sabihin, hindi kabilang si Judas sa tupa ni Jesus. Instrumento lamang si Judas
na mangyari yung prophecy upang ma-fulfill yung prophecy na ma-crucify si Jesus Christ. Pero ang tawag ng Bible sa kanya, ang tawag ng Bible kay Judas is son of perdition. In fact, sinumpa si Judas according to the Bible. So therefore, hindi lahat ng tao maliligtas. So ibig sabihin, yung kamatayan ni Jesus Christ ay inialay niya lamang at ginawa niya yun para sa kanyang mga tupa. Now, ito po yung utos ni Jesus sa lahat po ng tao. And I will pray na sana kabilang kayo sa tupa ni Jesus. Na sana kayo magsisi at kayo sumampalataya. Ito yung utos niya sa lahat ng tao. Magsisi kayo sa inyong kasalanan at sumampalataya kayo kay Jesus na namatay sa cross upang maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Now, here's my question. Kailan nyo kaya gagawin yung pagsisisi sa kasalanan at sumampalataya kay Jesus? Bakit mo nabanggit niya ngayon, sir? Dahil narinig mo ngayon. Pero maliban doon, sir, bakit nagkaroon ng urgency sa heart mo na Joshua, ngayon ko siya gagawin? Bakit hindi? Kasi most of the students na nakakausap ko, lagi nila sinasabi, Kuya, dili pa na ako maingon nga karon kay makasala pa manggod ko. Siguro ugma, Kuya, sa Domingo. Pero bakit mo nasabi na ngayon, sir? Ano yung nagtulak sa iyo sa urgency? Bakit nagtulak yun sa'yo na sabihin na ngayong araw na to? Ano po? Dili pagsayangon. Pero na-realize nyo po ba na maliban sa kahalagahan, maliban doon sa ginawa ni Jesus sa cross, na-realize mo ba na kailangan mo, starting today, kailangan mong ng tagapagligtas na magliligtas sa'yo sa kasalanan upang sa gayon hindi ka mapunta sa impyerno at mapatawad ka sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Nakita mo rin ba yun na nakatotohanan? Kasi yun yung purpose kung bakit namatay si Jesus Christ, to save us from our sin. At nananalangin ako and I'm hoping to God and I'm praying also na sana kabilang kayo doon sa tupa na sinasabi ni Jesus Christ na talagang magsisisi kayo sa kasalanan at sasampalataya kayo sa Kanya. Kasi guys, kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo sasampalataya, ibig sabihin, magpapatunay lang yun na hindi kayo kabilang sa tupa ni Jesus. At darating yung panahon, kapag hatulan tayo ng Diyos, hindi mo masasabi sa Diyos na, Lord, naghimo man kog maayo nya wala naman ko naghimog daotan, dili na nimo na maingon. O kanang muingon ka, murason ka sa Dios nga muingon ka, Lord, wala man ko kadungog sa kamatuoran, wala man ko kadungog sa ebanghelyo. Sasabihin ng Dios, ops, nagpadala ako ng tao para sabihan kayo, para i-share yung katotohanan, pero hindi nyo pinaniwalaan, hindi nyo pinagkatiwalaan yung si Jesus, yung bugtong kong anak para magligtas sa inyo. No. Impyerno kayo. So, yun yung prayer ko guys para sa inyo. And alam ko na nagpo-profess kayo na bilang Kristiyano, pero hindi ako sure kung tunay kayong ligtas. Kaya gusto kong ulitin ulit na sana paniwalaan ninyo, sir, kasi alam ko na in the future magkakaroon kayo ng pamilya. Niisipin mo, sir, bakit ka bubuo ng pamilya? Para protektahan, alagaan mo yung pamilya mo. Pero maliban doon, para ingatan mo sila, hindi lang sa physical na aspeto, kundi sa spiritual na aspeto din. Kung mahal mo talaga yung iyong pamilya, hindi mo sila hayaan na mapupunta sila sa impyerno. May asawa po ako, may baby po kami, kasama ko po yung baby ko ngayon. Hindi ko hahayaan yung anak ko na namumuhay sa mundong ito at hindi ko sila tuturuan patungkol kay Jesus, patungkol sa Biblia, at hahayaan ko lang na yung kaluluwa niya mapupunta sa impyerno. Hindi ako nagiging mabuting ama. So yun din yung dalangin ko na sana seryosohin nyo ngayon yung mensahe na na-share ko ngayon sa inyo. Na i-embrace niyo na, Lord, thank you na namatay ka sa cross para maligtas ako sa kasalanan. Sana mag-udyok sa inyo, magtulak sa inyo na magsisi sa kasalanan at sumampalataya kay Jesus. Kasi si Jesus lamang yung makakapagligtas sa atin. Sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through Him.